hanggat meron pong isang Rodrigo Roa Duterte na nagmamahal sa taong bayan, hanggat mayroon pong pamilya Duterte na mas inuuna yung karapatan ng bawat isa, hindi po titigil ang maisog. Hindi titigil at magpaparami na magpaparami hanggang sa magising pong muli ang 32 milyong nagpanalo sa ating laban nitong nakaraang eleksyon. Para maintindihan at malaman na sambayanan na hindi po sila nanalo. Hindi nanalo ang Marcos ng dahil lang sa kanila. Nanalo sila ng dahil sa ating minamahal na VP Sara Duterte. Okay, Boss Dada TV po sa YouTube and SMNI. Ayan, tanong po kay Madam Loren Badoy at saka sa ating maisog. Una po, Madam, matindi po yung inyong kampanya against communism noong panahon po ni PRD. At sa tingin po natin nanalo tayo. Nawalan na po sila ng boses noon. Bakit parang mas may boses po sila ngayon kesa noon? Pangalawang tanong sa inyo naman pong mga taga-maisog. Ano po ang endgame natin dito? Ilang rally pa po ba ang gagawin natin bago natin makamit yung ating goal? At ano po ba yung goal talaga natin? Okay. Maraming salamat, Dada. Ang ibinigay ng ni President Duterte kay Bongbong Marcos ay ang isang CPP-NPA-NDF na halos patay na, nasa ICU na, napadapa na ni President Duterte ang CPP-NPA-NDF. Pero dahil kay Speaker Martin Romualdez na nakipagkukuntsabahan pa sa CPP-NPA-NDF party list sa loob ng Kongreso na nagbibigay siya ng bilyon, lumakas na naman ang mga teroristang ito. The 15th deadliest terrorist organization in the world. Ganyan ang Marcos administration. So bakit nila ginawa ito? Ginawa ito ni Martin Romualdez na may basbas ng Pangulo at ng First Lady na Pangulo ba yata natin, para meron silang attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte at kay President Duterte. Kakaupo pa lang, puro na lang politiko. Pamomolitika ang inatupag. Imbes na isipin nila yung mga magsasaka na pinagpapatay ng mga CPP, NPA, NDF o yung mga anak natin na naging na-recruit, na naging NPA na nagkandamatay, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, tumagal ang termino nila at nang makapagnakaw ng mas marami sa Pilipino. Sa katanungan po ni Boss Dada kung hanggang kailan po ba matatapos ang hakbang ng maisog. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay isang koalisyon kung saan ang pangunahing layunin ay gisingin ang taong bayan sa mga nangyayaring kaganapan na nagiging masama po ang epekto sa ating kabataan. Pansinin po ninyo sa social media, Pilipino kapwa Pilipino nag-aaway dahil sa politika. Pilipino kapwa Pilipino, pare-parehas po tayo nalasing sa slogan na sama-sama tayong babangon muli. Totoo po ba yan? Isa po ako sa biktima niyan. Sama-sama tayong babangon muli. For all you know, mga kasama, dati po akong provincial director ng Kilusang Bagong Lipunan. At ikinampanya po natin ang kasalukuyang Pangulo dahil naniwala po tayo sa sama-sama tayong babangon muli. Ngayon, pansinin ninyo sa social media, hanggat marami pong mga kapwa natin Pilipino na inaaway tayo na ang tanging layunin lamang natin ay imulat sila sa katotohanan, lalo na po sa usapin ng giyera sa West Philippine Sea, na kung saan hindi po napapansin ng ating mga kababayan na tayo ay pinagwawatak-watak sa isang proxy war. Hindi po porket ayaw natin ng giyera, tayo po ay pro-China na. Alam niyo po, ang mga Amerikano, negosyo po nila ang giyera. Ako po, dati akong galing sa isang pribadong kumpanya. Isang malaking kumpanya po ito na nagbebenta ng soft drinks. During the time, nagpapamahagi po kami ng 12 caser na refrigerator. No? What is the idea? The idea is makapagbenta ng mas marami ang refrigerator na yon.
yun po ay ibinigay sa mga tindahan. Pero ang laman po nun ay may bayad. Yan po ang ginagawa ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa na may mga malalakas na kagamitan. Habang tayo po ay inililibre kuno ng mga armaments na ito, ang tanong, saan po tayo kukuha ng bala? Pambili. Ang halaga po ng isang kalibre, 45, halos mas mahal pa po kaysa sa 1 kilong bigas. So isipin na lamang po ninyo, ang isang M16 na naglalaman ng 30 rounds, ilang kilong bigas yan? Opensa, oo, lumalakad po ang ating gobyerno, nakikipag-usap sa iba't ibang panig ng mundo para maging kaalyado. Pero ang tanong, nasaan po ang depensa? Handa po ba tayo pag tayo ay binagsakan ng bomba? Bigas nga lang, wala tayong pambili. Paano na ho? Kapag may tinamaan na sa atin ng bomba, paano na ang pagkain? Paano na ang tubig? Wala pong preparasyon ang ating gobyerno dyan. Sinasabi nila na pinalalakas po ang EDCA, pinalalakas ang depensa, pero ang tanong, paano po yung tinatawag na internal defense na ang usapin po may kinalaman sa kasiguruhan ng pagkain? Wala. Sibuyas nga ho, hirap na hirap tayo, bala pa kaya? Siguro po dun sa sinasabing endgame, hanggat meron pong isang Rodrigo Roa Duterte na nagmamahal sa taong bayan, hanggat mayroon pong pamilya Duterte na mas inuuna yung karapatan ng bawat isa, hindi po titigil ang maisog. Hindi titigil at magpaparami hanggang sa magising pong muli ang 32 milyong nagpanalo sa ating laban nitong nakaraang eleksyon. Para maintindihan at malaman na sambayanan na hindi po sila nanalo. Hindi nanalo ang Marcos ng dahil lang sa kanila. Nanalo sila ng dahil sa ating minamahal na VP Sara Duterte. Tama po yung kanina na sinabi nila. Tindig na lang ako para makita ninyo kasi parang hindi ako makita. Tayo po ay numpisahan namin sa Davao yung hakbang maisog. Sinunod yung Cebu. Yung Tagum, dapat pinakamarami yun. Tapos ita-times 2 natin hanggang mag-100 tayo. Hindi tayo po hihinto. Times natin yung maisog. Kasi yung maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Nandito kami na mga taga Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Tama ba yun, mga taga Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power. Power natin ito na mga tao na may katungod. Sa Bisaya pa, natay katungod. May balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya to si Duterte, nga siya'y presidente, pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang kinahanglan sa katawhan. Kung hindi yan, para i-ano natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya eh. Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Tapos, ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung
katungod natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi anak mayaman. Nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, naririnig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administrasyon natin, ilang bisis na tayo naghingi ng peace rally, hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan. Dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno. Bakit yung kagustuhan ng gobyerno? Para lang sa personal interest nila. Hindi yung serbisyong totoo. Iyon lang para at least marinig natin.